Diyos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Una sa lahat, magpapasalamat ako sa Panginoon. O Panginoon, buong puso kitang pinasasalamatan. Ang kahanga-hanga ninyong mga gawa, Panginoon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Okay, ngayon ay katapusan na ng January. Ngunit gusto ko pa rin paalalahanan kayo tungkol sa pagbabagong buhay, pahabol na paalaala. Sa panahon ngayon, marami ang pinanghihinaan ng loob at marami rin ang gustong magbago, ngunit hindi nila alam kung paano at saan sila mag-uumpisa. Mag-umpisa tayo sa Biblia. Ito ang pinakamabuting umpisa ng ating pagbabagong buhay. Mayroon akong mga verse na pinag-aralan in the past week, i-share ko sa inyo na makapag-encourage sa ating pagbabagong buhay. Sa ating pagbabagong buhay, kailangan natin ng mga salitang magmumotivate sa atin. At iyon ay ang salita ng Diyos. Okay, mag-umpisa tayo sa 2 Corinthians 5 verse 17. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Romans 8 verse 12 to 13, nasusulat na, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Romans 5 verse 5, nasusulat na, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Colossians 3 verse 5 to 9, nasusulat na, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, ang pangangalunya, kahalayan, malaswang simboyo ng damdamin, masasamang masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na kayo ng bagong pagkatao. Romans 8 verse 18, nasusulat na, ang mga pagtitiis, I love this one, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Efeso 5 verse 12, nasusulat na, yamang kayo'y mga anak ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Efeso 4 verse 1 to 2, sinabi ni St. Paul na, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Efeso 5 verse 18, nasusulat na, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira ito sa matuwid na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Romans chapter 12, nasusulat na, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Galatians, this is the last one. Galatians 5 verse 1, nasusulat na pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag nang paalipin pa. Pinalaya tayo ayon sa kasulatan, ay pinalaya tayo ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan at sa lahat ng uri ng pagkaalipin or addiction.
nasusulat sa kasulatan na sinugo ng Diyos ang Panginoong Hesus upang palayain ang mga bihag at mga bilanggo. Ngunit huwag nating gamitin ang ating kalayaan sa paggawa ng masama. Huwag nating gamitin ang ating kalayaan sa pagsunod sa mga pita ng laman, kundi mamuhay tayo bilang mga alipin ng Diyos.